binasahan ko siya ng kanyang karapatan, ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinasasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ko. At hindi tayo patatalo at we do believe na talagang the majesty of the law. Kaya pala si Digong sumama. Kasi habang nakaupo si Digong, nagwawala si Medialdia, yung mataba. Tapos yung abogado sa gilid, yung nakabarong na puti. Tapos si Hanilit at si Katie, nagwawala na. So pinalo nga ni Hanilit ng cellphone yung noon ng isa sa mga sundalo. So nakita na siguro ni General Torre na sinasaktan na yung kanyang mga tao doon. So ang ginawa niya, pinusasan si Medialdia. Ngayon nung nakita na ni Digong na hindi na maganda nangyari doon, baka ano pang mangyari sa mag-asawa, sa anak niya. So sabi ni Digong, nandito yung ipipresyo ninyo. Sabi ni Digong yun nandito yung ipipresyo ninyo, hindi yung mga yan. Manahimik na kayo dyan. Oo, sasama na ako. Yun yung rason. Hindi hinaras si Digong. Kampo ni Digong ang nangharas doon sa loob, si Medialdia. Kung ano-ano sinasabi. Yung abogado ayaw umalis sa tabi ni Digong. Hinila nga ni General Torre yun Ito, may video ako ipakita ko sa inyo kung anong nangyari sa loob kasi wala kayo doon. Ako, nandun ako sa loob. Pakita ko sa inyo Wait lang. Sana ba yung aking Kita ko sa inyo para malaman nyo doon sa loob kung anong nangyari. Ito. Wait lang mga kababayan. Ito yan ito. Kanina pa Hindi naman lahat ng ilan ang hinuli ngayong araw na to, sir. Ayan yung nangyari sa loob. Ilan ang binigyan ng ganitong... Nandito kayo lahat Ayan Isang tao, ilan ang binigyan ng ganitong mga sa masala siya lang sa iwan Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Ayan ang nangyari sa loob. Diba? Nagsigaw-sigaw pa yung anak niya, bawal hawakan. Pati asawa niya. Nagalit na si General Torre dyan. Hinila na si attorney. Kayo mga diba? Narinig nyo? Sabi ni Katie Duterte, wag mong hawakan yung tatay ko! Tangina mo! Narinig nyo? Nagmumura, minura si General Torre. Kung kayo ang nasa posisyon ni General Torre, ako nang masapak ko yun. Kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Tangina Digong, magpahalata ka, ulyanin ka. Kayo mga sundalo, talungin ko kayo, anong kasalanan ko? Kasalanan mo, 3 to 6 months, papatayin ko kayo. Baka nakalimutan mo yun. Matanong nga, kayo, nandito lang kayo lahat. Ikaw, tanungin kita, anong kasalanan ko? Diba? Tahimik na lang. Nakiusap na nga yung kapatid ni Digong nagwala na si Kitty doon Nakiusap na yung kapatid ni Digong, yung babae. May kapatid kasi si Digong dyan kasama, yung babae. Tanggapin nyo na kasi. Diba? Nanghampas siya ng cellphone. Yan ang nangyari sa loob. Kaya huwag kayo fake news, mga DDS. Walang sinaktan dyan na kampo ni Digong. Kampo ni Digong ang nananakit. Sinigaw-sigawan, minura-mura ni Kitty, si General Torre. Yung asawa ni Digong nang hampas ng cellphone, hindi lang isang beses. Nagwawala pa.
Ayan, andyan si Kitty, nagsisigaw-sigaw na. Oh, sabi ni Digong, "Oy, andito yung pipresohin nyo, wala dyan." Oh. Ayan si Digong, oh. May sasabihin ka. Yung preso, wala dyan, nandito. Oh. Oh, nagwawala na si Kitty at si Hanilit. Oh, sabi nga ng attorney ni Digong, patahimikin mo muna yan, patahimikin mo muna yan. Yeah? Oo, ang gamit ko pong cellphone is Google Pixel Fold. Oo, hindi po siya Samsung. Mm. Yan yung nangyari sa loob. Mm. Yan mga ganun na reaction. Kasi pamilya. Oh, sabi nga ni Digong, pagpasensyahan nyo na. Oh, expected na mangyari yan kasi pamilya ko yan. Oh, magwawala daw yung mag-ina niya. O naintindihan ng pulis, walang sinaktan, walang pinalo, walang hinampas, bagko si Hanilit at si Kitty ang naninigaw-nigaw at minura si General Torre at pinalo ni Hanilit yung mga sundalo. Not only one time, but 3 times. Yung isa, hinampas niya. Pangalawa, habang tinulak na si Digong sa kay Surplano, hinampas niya ng malakas dito sa noo. Oo. And then, pangatlo, yun na yung, may ano siya nun sinipa. No, parang ganon. Pero naintindihan yun ng mga kasundaluhan at kapulisan kasi nga, syempre, when emotions are high, the intelligence is low. Totoo yan. Kapag sobra mong galit, hindi mo na naisip kung nakakasakit ka na, nakakagawa ka ng hindi maganda. Oo. Naintindihan naman yun. Sabi nga ni Digong, pagpasinsahan nyo na. Kasi natural sa pamilya yan kasi nga ako ikukulong. Natural na yan. May emosyon. So, naintindihan ni General Torre yun. So, speaking of that, mga kababayan, patungkol kay General Torre, ito nga, kinasuhan nga si Medial Dia. Matatalo at we do believe na talagang the majesty of the law is to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Dahil sa insidente, pinag-aaralan ngayon ng PNP ang posibleng paghahain ng kaso laban kay former ES Mildred Dea. Kwento pa ng CID Chief, Bitbit ang Posas ay binalikan rin niya si Attorney Martin Delgra na isa rin sa mga abogado ni former President Duterte. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik ulit ako na inilagay ko sa bus, dala ko ulit ang Posas. Sabi ko, sir, ito, kasunod. Susundin ko sana si Attorney Delgra, pero umalis naman na sila at sumama na sa PRRD. Bandang 9:00 ng gabi noong Martes nang isakay ng mga pulis sa coaster si dating Pangulong Duterte bago ilipat sa isang private jet. Bukod kay Mel Jaldea, kasama rin ni Duterte sa eroplano ang isa pang nurse at personal assistant.